Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako ulit si Alpha Dimusman. At ngayon, ating tatalakayin ang iba't ibang gamit at benepisyo ng guava o Pseudium guava o ang bayabas, specifically ang kanyang dahon. So, ayon sa DOH, ang guava o ang bayabas ay isa sa top 10 na beneficial na herb sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. At ito ang kanyang mga pwedeng paggamitan. Una, isa siyang antiseptic wash sa mga sugat, ulcer o di kaya sa mga infeksyon ng balat ng tao. Pangalawa is pwede siyang gamitin bilang mouthwash o di kaya gargle for toothache at saka swollen gums o di kaya yung pamamaga ng iyong gums. Pangatlo, relief siya para sa non-bacterial na diarrhea or pati rin sa pagsakit ng tiyan. So ang usual na part na ginagamit natin is of course ang kanyang leaves dahil dito usually nakakoncentrate ang lahat ng important na enzymes at saka chemicals na may benefit sa ating katawan. So I'm sure na alam niyo naman ang mukha ng guava. So paano ba to ginagamit para i-consume o di kaya i-apply sa mga sugat. So ang preparation natin pinaka first na malaman is dapat hindi to direktang ginagamit. Make sure na malinis ito, walang peste na nakalagay at saka basta like wala ang dapat makita na abnormalities kasi what if itong part na to is purple, so most likely infected yan or hindi ka naman magluluto na may ipis sa likod nito. So make sure na ginagamit mo is malinis o di kaya hinugasan mo ng mabuti, like hinugasan mo ng mabuti sa malinis na tubig yung dahon bago mo gamitin. So itong decoction, ibig sabihin is binoboil lang natin itong dahon. So for example, 50 grams, mga 20 na dahon, i-boil mo sa 1 liter ng tubig for 10 to 15 minutes. So decoction na yon. Then for skin and mouth, for example, may sugat ka dito, di kaya may ulcer ka sa iyong mouth, pwede mo gamitin yung decoction after palamigin of course, as wash or gargle or pwede i-apply mo directly doon sa area for 2 to 3 times a day. So huwag nyo sobrahan. Then for diarrhea, pwede ka uminom nito 3 to 4 times a day for adults. So far, this is not yung method for diarrhea na hindi masyado inaalaw sa mga bata because may stomach upset kasi mangyayari doon compared sa adults na pwede sila 3 to 4 times a day for non-bacterial na diarrhea. So kahit sinabi kong beneficial is hindi to lagi dapat ginagamit because meron tayong mga precautions. So ang meron tayong ilang cases where hindi natin ito pwedeng gamitin. Una, sa diabetics. So beneficial actually to sa diabetic kasi nagpapa-lower to ng sugar level. But what if yung diabetic na yun is nagtitake ng insulin, then mag-take pa siya nito? So pwede mangyari is hindi nila ma-monitor yung blood sugar level at saka baka mamaya mas dangerously low level pala yung blood sugar nila. So magkaroon ng hypoglycemia. So bawal rin na mababa yung dugo sa katawan. Pwede rin mag-allergy ang tao, so hindi natin sure if allergic sila sa dahon ng bayabas. Hindi rin to substitute for infections or medical care. So if as in malala yung sakit mo and wala ka ng choice, make sure na hindi to gamitin bilang last result because it's better na pumunta, magpa-check up and magstay sa mga health centers, health stations for check up if masyado malala yung sakit mo. So again, this is not a direct cure. It's more of a remedy. For contraindications, do not use internally para sa first is constipation. 'Di ba? I told you kanina na bawal to sa pwede to sa diarrhea, but bawal to sa constipation. Why? It's because ito kasi is parang pinapatigas ang stool ng tao. So imagine nagka-constipation ka nga tapos uminom ka pa nito. So mas lalong titigas yung stool ng tao. So hindi siya tayo ng mabuti. Pangalawa is bloody, severe or prolonged diarrhea. So mayroon tong anti-infective properties, but if malunok mo siya in a process sa digestive system, mawala yung antibacterial effect. It's best pa rin na magpunta sa medical professional kasi hindi to makikure ng bacterial na diarrhea. Stomachache pwede. Then bawal din to sa pregnant or lactating mothers because pwede to ma-transfer sa placenta ng babae. At the same time, pwede ito ma-transfer sa breast milk ng babae habang nagpapasuso siya. So it is not prescribed unless advised sa'yo ng medical professional. And lastly, bawal to before surgery because it also pinapalitan nito ang properties ng blood mo. As I said before, pinapababa ang
sugar level mo. So, baka mamaya maka-apekto yan sa surgery. So, that is all for the precautions, and I hope na may natutunan kayo for this teaching. And I thank you.